Morning! Isa na naman araw dito sa ating cubicle upang ipagpatuloy ang kahapon ay ating pinag-uusapan. No? Pinag-uusapan natin yung patungkol sa tinatawag nating kahulugan ng globalisasyon na sangayon kay Professor Simon Rake, merong paaring pakahulugan na pwedeng ibigay sa katagang globalization. Ito na nga yung pangalawa, yung tinatawag niyang globalization as confluence of economic phenomena. Pag sinabi nating confluence of economic phenomena, ito yung pagtatagpo-tagpo ng mga kaganapan sa ekonomiya. Ano ba yung mga halimbawa ng mga tinatawag nating kaganapan sa ekonomiya? No? Example niyan yung liberalization, no? Example niyan yung market integration. Example niyan yung tinatawag nating retreat of state functions. No? Ito yung mga bagay-bagay na masasabi nating pagtatagpo-tagpo, no? Mga bagay-bagay sa ekonomiya na umaabot sa tinatawag nating katagang globalization. Example niyan yung liberalization. No? Pag sinabi nating liberalization, ito yung pagkakataon na kung saan ang mga bagay-bagay, no, ang mga produkto, ang mga gamit, no, mula sa isang lugar patungo sa isang bansa, no, ay maaaring makapasok o madalian na nakakapasok ang mga iba't ibang bagay mula sa isang bansa papunta sa isang bansa. Ito ay nagdudulot ng isang magandang pagkakataon upang ang ekonomiya ay umunlad dahil ang mga pangangailangan na wala sa isang partikular na bansa ay maaari nating makuha na o maging available, no, sa merkado o sa pamilihan. Yung tinatawag nating retreat of state functions na kung saan ang mga bansa, particularly ang mga pamahalaan, ay umiiwas na dun sa kanyang partikular na trabaho na pangunahan o maging may-ari ng mga malalaking mga bagay-bagay, no? So instead na ang bansa, ang pamahalaan ng may-ari ng mga bagay-bagay, ito ay pina-privatize na. Nang sa gayon, mas malaki ang partisipasyon ng pribadong sektor sa pagpapaunlad ng mga bagay-bagay, no? At pati na rin sa konsepto ng pagbibigay ng mga bagay-bagay sa mga mamayan, ito ay hindi na gaanong binibigyan ng partikular na tuon, bagkus ang mga bansa ay tumutuon na sa kanyang partikular na pangunahing gawain. Ito ay ang pamamahala. No? So, ito ay mga bagay-bagay patungkol sa tinatawag natin confluence of economic phenomena na siyang nagbibigay daan sa katagang globalization. Okay, yan na muna for today.